Good morning, Sprocket Sam, teammates ko for this morning. Survival na lang daw, ayaw na naman traffic sa Montalban. Let's go! Yeah! What's up guys? Good morning. So one fine Saturday morning ngayon. Pinagbigyan tayo. Siyempre pag magandang panahon, una natin kagad may isip mag-trail, no? So since nagkakaubusan na nga ng trail dito sa lugar natin, from east, no? From Rizal East area kami. Napaka-limited na lang ng choices ng trails dito. Inisip namin silipin yung isang trail na matagal ko na lang hindi nabisita, no? It's called Survival, no? Survival Trail. It's still part of Antipolo, border siya ng Antipolo, bordering San Isidro area, no? And medyo malapit siya sa may Pinugay, kabilang side. Okay, so this Survival Trail is about 4.8 kilometers in total. Tapos, ang elevation niya is 70 meters. According to Strava, pero believe me, it felt much more than that. Parang nasa 200 O baka kasi perceived effort lang yun. Anyway, mixed terrain siya. So, we've got rockies, rock gardens, no? May mga putik tayo. May river crossing tayo, tapos may sketchy parts din tayo, may single tracks din tayo. Kumpleto rekado tong trail na to, kaya masarap bisitahin, no? So, sige, puntahan na natin siya. Doon lang siya sa may gilid ng Mang Vix, kung familiar kayo. I'll be posting a link of the GPX para should you want to try it out, pwede niyong puntahan. Let's go! Okay, dito tayo sa Mang Vix. Kakalagpas lang natin ng Mang Vix area. Kasama natin si Chris. Imiga, ayun, nandun sa harap. So, papunta ng Survival, may kakaliwaan tayo dito. Nakalimutan ko yung pangalan ng street pero pakaliwa siya. May parang manukan sa may harap niya na o tindahan ba. At check natin sa video. Hopefully ito yun, no? Usually kasi basa dito sa entrance na to. Ayan na. Sige, check natin. Okay, so sorry, Smart Fuels pala yung nasa kanto niya. Ayun, no? Smart Fuels, hindi tindahan, hindi sabungan. Smart Fuels. Pag nakita niyo yung Smart Fuels, be ready to turn left dito sa kantong to. Bago halos mag-foremost, no? Pag diniretso mo foremost pa Sierra Madre Loop. So, ito na yung papasok ng Survival. Usually, basa dito. Actually, medyo tuyo na nga to para ngayon kasi umaraw for the past 2 days and ngayon medyo maaraw. So, susundan nyo lang itong daan na to. May lalagpasan kayong eskwelahan. Dire-diretso lang siya and eventually darating kayo dito sa kantong to. Yes, makita nyo yung blue na building na to sa kanan. Be ready to turn right. After mismo nitong malaking building na to, may pakanan. Dun tayo kakanan. Okay? So, hindi pa to technically Survival, pero itong kantong to, we turn right here. So, sasalubungin kagad tayo ng climb. Pero may gili lang to. Siguro mga around 100 meters lang na ahon. No? So, we will just follow this road. I think mga ano pa to, no? Mga 1.5 kilometers pa to, papunta dun sa mismong entrance ng Survival, no? So, pagdating natin dito, lulusong to, then medyo makakatikip na tayo ng konting off-road. So ito medyo weird, no? Dito sa part na to, fire road na, off-road na. Pero grenader na rin siya, hindi na siya parang dati. Itong ahon na to, may konting ruts pa. Welcome to Survival, my friend. Mga pinatag na rin to, no? Oo. Para dati. Dati may ano to technically climb to Inayos na, eyeball. Okay, so pala tandaan kung gusto niyo i-try itong ruta na to, no? Ito yung pangalawang umbok, no? Yung una yung sementado, ito yung pangalawa. Pag nadaanan niyo to, ito medyo mas matarik to. It means na nasa tamang daan kayo. Lulusong lang to ng konti and then papasok na tayo sa Survival pakaliwa. So pag nakita niyo tong bahay na to, makulay na to, tingin na kayo sa kaliwa, hindi na tayo papasok. Ito yung bahay, shortly. Napakadali. Wala nang daan sa dito. Yes sir. Yan ang Survival. Good. Bye. Una nga ako? Sige lang. Tangin na, gusto ko kayo budulin pero sige na. Sige, Limit. tingin natin. Una ako. Sige Para may podcast dahil doon. Baka na idol Okay, so si Chris nag-volunteer na nakunin yung lead. Medyo excited kasi to, no? Naka 48C siya na goma. Tapos naka rock shocks, Rudy siya na suspension fork para sa gravel, 30mm. So itong part na to, grenader na. Dati medyo mahirap to kasi nakita ko may mga residente sa kanan, may mga kotse. So malamang inayos na. Pero itong part na to medyo may konting basa pa rin. What?
Okay, so shortly, ito na yung unang river crossing natin. May tindahan doon si ating kulit nagpapatugtog ng budots doon mismo sa may river crossing. Iisip mo dyan, eyeball. Dito, eyeball. May chill ka pa. Woo! So yabang. Okay, so that's one of two river crossing, no? Pero ito yung medyo mas malalim. Yung susunod, medyo mababaw lang naman. Okay, so yun yung first river crossing natin. Onwards, lilig tayo ni Master Chris. Master Chris, linyahan mo. Supply ako yun. Doggy, doggy, doggy. Granny ha, granny. Mika, granny. Morning po. Ang galing luminya ni Master. So ito na yung unang medyo mahabang climb ng survival. This is officially survival na. Ito yung pinaka-una at I think yung pinaka-mahirap na climb. Uy! Nagbobotom ako po. Okay, so itong climb na to is about, I think, mga 400 meters, no? Yung haba niya. Napakatarik niya, especially sa dulo. Tapos, medyo loose siya. Marami siyang buhay na bato. Marami rin siyang matatalas na bato. So, talagang medyo lilinyahan mo siya. Hirap na hirap ako dito. Dapat hindi ko inalis yung MTB tires ko sa harap, no? Walang tukod, bawal! So lahat kami naka 1x drivetrain, no? Ayan, naka 52T na rin para tipid, naka 42T naman siya. Alin sa likod ko si Mika, hindi lang mahagip ng camera, no? Pero matagal-tagal kasi itong nawala ng off-road, no? So medyo at her pace lang siya. So ito na yung part na medyo technical na humihirap na dahil mas marami ng buhay na bato. Tapos sinasabayan pa ng tarik, no? Mas tumatarik na siya. Ayan, kita natin sa upper right. Kaniyan, 15-17% na tayo. Then yung power ko, pumasok na ng tempo, no? Buti na lang tuyo, eyeball. Ang hirap nito, ang basa. Ilan chainring mo? Parehas. So parehas kami naka 42T, no? Pero si Chris ganado. Talagang, ayan, no? Kita nyo, inaagwatan na ako. Ang kunat dito. Okay, so ito na yung pinakamatarik na part na sinasabi ko. Ito, nag-aasaran kami ni Chris, no? Inaantay ko talaga siya tumukod dito. Mahirap din, no? Peak 24. Ang gulat. Bato-bato pa, no? Yes! Tukod! Yes! Yes! Eyeball. Eyeball, ito na ako, eyeball. Naka-mount ang... Ayun, so sayang, ang galing mag-mount na ito ni Chris. Nag-aasaran kasi kami mga magtutropa, mga teammates madalas sa mga gantong off-road. Para fun lang, di ba? Okay, so that's the first climb ng survival. Napakahirap, napaunat, no? So nag-stop over kami muna dito at inantay namin si Mika. Go, Mitch! Sarap ka! Titingnan ko sa dumadaan. Sige, sige. Please, pag-aala mo lang. Okay, the next climb. 2 lines. Rico! Kinuha ni Chris yung left. Ako, tatry ko sa right. Ayaw mo sa right, idol? Mas mahirap, oh. Dude! Tawid ka! Tawid gubat ang... Okay, so actually yun yung pinakamahirap na part ng survival para sa akin, yung dalawang makunat na ako sa simula. The trail will be flowy na, no, from this point on. Okay, so with those two first climbs out of the way, no, we are now entering the flowy part of survival, no. So puro lusong to. Medyo enjoy and trip ko tong part na to. Basa lang, basa lang.
Kanan, sorry. Liliguyan pa kanan, ha? Very good. Loose lang, loose. Very good. So ito yung part na sobrang babato. Nararamdaman ko parang ang lambot masyado ng PSI ko, no? Especially on the rear tire. Dito medyo nagda-doubt na ako, pero since medyo stoked na ako, talagang hinahabol ko si Chris, no? Talagang sinubukan kong mag-speed pa rin. Oh, sakit na. Very good. Okay, on this point on, talagang naramdaman ko parang mas tila lumalambot pa yung gulong ko, especially sa likod, no? Doon na ako napaisip, no? And I wasn't ready really kung ano nangyari sa wheelset ko sa susunod. So, sa buong buhay ko, yun yata yung pinaka-solid na bottom na naramdaman at narinig ko. No? Sobrang audible siya. Rinig na rinig mo, tong. Nagbagal na ako. Ganong speed na lang din. Ito si Chris. Idol! Wait lang, nagbabottom ako. Patay na rin natin si Mika. Tangin na. Hindi ako kalas ako sa'yo, pre. Nagbabottom ako. Kabado ka lang sa... Hindi, pre. Hindi, sa bottom nga, nagbo-bottom ka. Sure ka, baka nasa isip mo na lang. Hindi, pre. Ramdam na ramdam ko yung rim ko eh. May trail naman, so dun ka na lang sa guhit. Sinin natin. Kasi baka may rat sa gilid parang sa yapak. May hukay. Shooting ko na nga ito, baka malaglag sa helmet ko. Tara. Ready na ako. Sige, sunod lang ha. Si Chris, pinakalas ako eh. Pag alam nga, yun Hindi, kaya mo yun, Mika. Okay, so nakapagpahangin na tayo ng gulong since 40C lang tayo harap-likod. Yung harap ginawa ko lang 27-28 while yung likod since mabato dito matagtag ginawa kong 30, no. So kinakita rin natin dito, no, sa setup ni Chris na sa harap ko. May akaano kasi siya, no, naka 48C siya, almost MTB tires, almost 2.0 plus naka shocks pa siya sa harap na 30mm. So sa mga gantong klaseng terrain na mababato na single track, no, talagang kakalas ka talaga kung 40C ka, kung makakabit ka man medyo sketchy, no? So that's a very good advantage. Bagay na bagay yung setup niya dito sa terrain natin ito. Okay, so shortly darating tayo dito sa church. May church dito, lusak-lusak lang doon, so inikutan ko dito sa may left. Wala dyan. By the way, quick trivia lang, alam nyo ba bakit pangalan nitong trail na to ay Survival? Kasi daw dati, I think noong early 2000s, nagkaroon daw ng trail run dito. Ang pangalan daw ng trail run is Survival. No? Simula nun, Survival na tawag ng mga tao dito. Morning, ma'am. Morning po. Salamat po. Ano, Crooks? Crooks versus OG. Ano, idol? Ano, idol? Crooks versus OG. Uy, gago, wheel spin. Kalas, kalas. Kalas, kalas. Malakas. Yabang, idol. Yan na yung lusong, ha. Yan mga idol! Okay, so I think yun na yung pinakamatarik na lusong natin, then flowy trail na to papunta sa exit. So antayin lang natin si Mika. Video natin ang lusong ni Mika, no? Yo! Ayos! So this is the last part of the survival trail, no? So just sit back and enjoy the flow. Yo! Yeah!
yung gitna. Kala ko endo. So I had to stop here shortly para antayin si Mika. Videohan natin yung river crossing niya. Nice. Go, go, go. Go, go, go. Nice. Anak ng tinapa. Okay, so ito na yung exit nung trail. Kaso may final test tayo ito. Sobrang lusak-lusak na putek. Sabi ni Chris, malalim daw yung gilid. So, kinuha ko yung linya dito. And then, shortly, kain sa kanan. I can't stop kasi lusak na lusak. Ayaw maglinis ng sapatos. Kain konti sa mga halaman. Pero dito sa kanan, no, hard pack. Hindi nasira ng mga truck. And there you have it. Lusot. Ayun na yung highway palabas ng survival. No? Lalabas yan sa Kalawis Road. So that ends the trail, survival trail. Mika's turn muna dito. Yun, hindi niya nabawi kagad. But that's okay. At least nandito na tayo sa exit. Wala namang sumemplang rather. Right? So that's survival for you. Langaw sa mukha ko. Na semento na yung huling part niya pero okay pa rin naman. Maganda siya puntahan ngayon pag tuyo. Parang mas lumabas yung mga bato niya. Dati lupa siya. Ngayon parang bato-bato na siya. Parang siyang kuyambay. Anyway. Ano boys? Girls pala. Ay, boy and girl. Sulit. So si Chris na-testing niya yung kanyang suspension fork na 30mm ang travel. Ano siya Chris? Panalo. Panalo, perfect. Tatanggalin ko. Buti sumama ka. Nung una nag-aalangan siya kung sulit ba talaga yung upgrade niya. Okay, hindi kasi madaldal tong mga kasama ko. Pasensya na, tapos nasa ahon pa kami. Sige, so dahil tuwang-tuwa si Mika at si Chris sa ruta, sagot nila yung kape namin ngayong umaga. So ahon coffee muna kami. Alright guys, thanks. Happy birthday, idol. Belated. And we'll see you next time.